Si Baining Bin, na kahit 10 piso ay nagdadalawang isip ibigay sa akin, ay magbibigay ng 1,000,000 yuan sa kanyang ex-boyfriend. Dinukot ko ang kutsilyo at itinapat sa aking dibdib. Sabi ko, kung mag-transfer siya, magpapakamatay ako. Tinatawanan niya ako, sinasabing duwag ako at hindi ko gagawin. Pagkatapos, walang pag-aalinlangan niyang pinindot ang transfer. Wala rin akong pag-aalinlangan na sinaksak ko ang sarili ko. Sa huling tingin ko bago mawalan ng malay. Nakita ko ang mga mata ni Baining Bin na namumula. Yakap niya ako, umiiyak, at dali-dali akong isinugod sa ospital. Pinakita ni Baining Bin ang screen ng cellphone niya sa akin. Nag-transfer siya ng 100,000 yuan sa kanyang ex-boyfriend. Tinulak ko palayo ang mukha niyang lumalapit. Bakit ka na naman nagbigay ng pera sa kanya? Tumatawa siya nang walang alalahanin. Ex-boyfriend, nahihirapan siya sa buhay. Ano naman kung tulungan ko siya? Ex-boyfriend, uminit ang ulo ko. Aling ex-boyfriend ang kailangan mong bigyan ng ganyan kadalas? 100,000 yuan, 100,000 yuan. Baining Bin, ako na ang boyfriend mo ngayon. Pinapanood kitang nagbibigay ng pera sa ex-boyfriend mo. Ano na ako? Bigla akong tumayo. Lumayo ka sa akin. Huwag mo akong hawakan ngayong gabi. Yakapin mo ako ng mahina. Huwag mo nang isipin yan. Nawala ang ngiti sa mukha niya, pero parang iniisip pa rin niyang nagbibiro lang ako. Tang Rui, huwag ka nang magtampo. Hindi ako nagtatampo. Tumataas ang boses ko. Seryoso ako. Hindi ko gusto ang ginagawa mo. Tumayo siya at lumapit sa akin. Umatras ako pero mas mabilis siya. Hinila niya ako papunta sa kanya at niyakap. Bitawan mo ako. Nagpupumiglas ako, gumagalaw ang katawan ko. Pero mahigpit ang yakap niya at hindi bumibitaw. Yumuko siya at pilit na hinalikan ang labi ko. Umiwas ako, kaya sa baba ko napunta ang halik niya. Sa pisngi ko. Sa huli, naharangan niya pa rin ang bibig ko. Mabilis at mabigat ang halik, dala ang dati niyang pagiging dominante. Hindi ako makahinga sa halik niya. Umiinit ang isip ko. Makalipas ang ilang sandali, nakahanap ako ng pagkakataon. Sa buong lakas ko, iniwas ko ang ulo ko at itinulak siya gamit ang mga kamay ko sa dibdib niya. Baining Bin, sabi ko hindi pwede. Sa wakas, tumigil siya. Tinitigan niya ako, unti-unting lumalamig ang mga mata niya. Tang Rui, yakapin mo ako ng maayos. Ayoko. Hindi ako papayag. Seryoso ako. Maliban na lang kung mangangako kang hindi mo nabibigyan ng pera si Linghui. Tinitigan niya ako, tapos bigla siyang tumawa. Yung tawa na nagpapatindig ng balahibo ko. Sige, may tapang ka. Binitawan niya ako at naglakad papunta sa kabinet. Kumuha siya ng latigo. Kinabahan ako pero nanatili akong nakatayo. Anong gagawin mo? Para sumunod ka. Hinampas niya ang hangin. May mahinang tunog. Kahit hampasin mo ako, wala pa ring silbi. Nagsalita ako habang nakakagat ang labi. Hindi ako papayag. Sa susunod na segundo, tumama ang latigo sa akin. Nakakakilabot. Biglang sumabog ang matinding sakit. Napasinghap ako sa sakit, muntik na akong mapaluhod. Papayag ka o hindi? Tanong niya. Hindi. Pinagsisihan kong pumayag ako. Nakakakilabot. Sinubukan niya ulit. Mas malakas pa kaysa kanina. Nanginginig ako sa sakit, halos hindi ako makagalaw. Agad akong pinawisan. Siguradong may sugat na sa ilalim ng damit ko. Baining Bin, hayop ka. Sinabi ko sa kanya. Hindi siya nagsalita. Namumula ang mga mata niya. Sunod-sunod na bumagsak ang latigo. Nagsalita ako habang nakakagat ang ngipin, hindi ako sumuko sa sakit. Nanginginig ang buong katawan ko sa sakit, pero hindi ako nagpatalo. Siya ang girlfriend ko. Gusto ko siya. Kaya hindi ko matanggap na ganito ang ginagawa niya kay Linghui. Hindi ko alam kung ilang beses akong nahampas. Hindi ko na kaya. Bumagsak ako sa carpet. Naging malabo ang paningin ko. Ramdam ko ang matinding hapdi sa katawan ko. Siguradong may mga sugat na lahat. Binaba niya ang latigo at lumuhod sa harap ko. Tang Rui. Pangako ka na, okay. Yakapin mo ako. Umiling ako ng mahina. Halos wala na akong boses. Maliban na lang kung hindi mo nabibigyan ng pera si Linghui. Tiningnan niya ang mga sugat ko. Mas namula ang mga mata niya. Tila maluluha siya o tila mas nagalit pa siya. Sa huli, binuhat niya ako at naglakad papunta sa banyo. Nang magising ako ulit, nasa ospital ako. Nagamot na ang mga sugat ko. Ang gago kong ito. Masakit pa rin kahit gumalaw ako. Sabi ng nurse, bahagya akong nagdugo. Kailangan kong maospital ng isang araw para maobserbahan. Biglang bumukas ang pinto, pumasok si Baining Bin na nagmamadali. Namumugto ang mga mata niya, parang umiiyak. Tang Rui. Nang akmang lalapit siya para hawakan ako, agad akong umiwas. Huwag mo akong hawakan. Napatigil ang kamay niya sa ere. Tang Rui, ayos ka lang ba? Masakit pa ba? Ano sa tingin mo? Malamig ko siyang tiningnan. Umalis ka na. Ayokong makita ka. Hindi ako alis. Nang akmang lalapit siya ulit, pinindot ko ang call button. Mabilis na pumasok ang doktor. Doktor, ayokong makita siya. Pakiusap, paalisin niyo siya. Sabi ko,
Mukhang naintindihan ng doktor na hindi ordinaryo ang sitwasyon, kaya magalang niyang pinapaalis si Bai Ningbin. Ayaw umalis ni Bai Ningbin, nakatingin sa akin na parang maiiyak na naman. Tang Rui, bakit ba kailangan mong gawin ito? Dahil lang binigyan ko ng pera si Ling Hui. Matagal na kaming tapos nun. Wala na kaming kinalaman sa isa't isa. Kung tapos na, bakit mo pa siya inaalagaan? Sigaw ko sa kanya. Naapektuhan ang sugat ko, kaya napahawak ako sa noo ko sa sakit. Kahit na siya ay isang tao lang na minahal ko dati. Hindi mo pa rin pwedeng hayaan ang iba na umalis. Sumigaw siya sa akin, may pagkamatuwid. Nainis ako sa lohika niya. Hindi makatwiran. Umalis ka na. Kasama ang nurse, tinulungan naming itulak palabas si Bai Ningbin mula sa kwarto. Nagsara ang pinto. Naririnig ko pa rin siyang sumisigaw ng pangalan ko sa labas. Humiga ako. Pumikit ako. Masakit ang katawan ko, mas masakit ang puso ko. Sa labas, minsan umiiyak siya. Minsan naman kinakatok niya ang pinto. Papahina ng papahina ang boses niya, halatang hindi maganda ang kalagayan niya. Pumasok ang butler para palitan ang susi ko. Mahinang sabi ng nurse, ang babae ay balisa at ayaw umalis sa pintuan. Hindi ako nagsalita. Dahan-dahang dumilim. Unti-unting nawala ang ingay sa labas. Nakaramdam ako ng pag-aalala. Baka may nangyari sa kanya. Nagpagulong-gulong ako pababa sa kama. Lumapit ako sa pinto at binuksan ito ng bahagya. Nakaupo si Bai Ningbin sa tabi ng pinto. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod, itinago ang kanyang ulo sa pagitan nito, ang kanyang mga balikat ay nanginginig, parang batang inabandona. Nang marinig niya ang pagbukas ng pinto, tumingala siya, malamig, puno ng luha ang kanyang mga mata, namumula at namamaga, tumingin siya sa akin ng mahina. Tang Rui, nahihirapan ako. 12 oras na akong hindi nakikipaghalikan sa'yo. Malapit na akong mabaliw. Parang may tumusok sa puso ko. Iniabot niya ang kanyang kamay at maingat na hinawakan ang aking paa. Pwede ko bang hawakan ka? Tulungan mo ako. Bumuntong hininga ako at umalis sa daan. Pumasok ka. Halos pumasok siya. Sa unang pagkakataon, niyakap niya ako. Tumingala siya para halikan ako. Tinakpan ko ang kanyang bibig gamit ang aking kamay. Alam mo ba ang iyong pagkakamali? Tumango siya ng mabilis, nakatingin sa mga labi ko. Naintindihan ko. Naintindihan ko, Tang Rui. Halikan mo ako, pakiusap. Nagkamali ako. Paulit-ulit kong sinabi, hindi ko dapat ginawa yon. Hindi ko dapat binaliwala ang nararamdaman mo. Hindi makapagsalita ng maayos, mabilis ang hininga niya. Miss na kita. Halikan mo ako. Nakita kong malapit na siyang bumigay. Binitawan ko siya, at agad na dumampi ang mga labi niya sa akin, halik na puno ng pananabik at pagkahumaling. Mahigpit ang yakap niya, halos sumakit ang sugat ko sa pagod, pero hindi ko siya tinulak. Matagal kaming naghalikan bago siya unti-unting kumalma. Humihingal siya sa aking dibdib. Kinabukasan, paglabas ko ng ospital, hinatid niya ako pauwi. Buong biyahe, mahigpit niyang hinahaplos ang braso ko, takot na tumakbo ako palayo. Pagdating sa bahay, tumulog ang cellphone niya, mensahe mula sa tagapamahala. Tiningnan niya ang cellphone. Hindi natural ang ekspresyon niya, napatingin siya sa akin. Kailangan na naman ba ni Ling Hui ng pera? Diretso kong tinanong. Nag-alinlangan siya, tapos tumango. Sinabi niyang naubos na ang 100,000. Agad akong nanlumo. Agad niyang binaba ang cellphone at lumapit para hawakan ang leg ko. Hindi na. Nakita kong hindi ka masaya, kaya hindi ko na ibibigay sa kanya. Kinuha niya ang cellphone. May ginawa siya sa cellphone. Tignan mo, bumili na ako ng magandang bagay para sa atin, Tang Rui. Tumulog ang cellphone ko, isang mensahe tungkol sa paggastos. Gumastos siya ng 200,000. Bumili siya para sa akin ng 200 gramong gintong bar. Bahagya akong gumaan ang pakiramdam. Mas maayos na ito. Sa pagtulog sa gabi, hindi ako mapakali. Nagising ako sa kalagitnaan ng gabi. Napagtanto kong walang tao sa tabi ko. May mahinang ilaw sa balkonahe. Tahimik akong naglakad papunta doon. Nakatalikod sa akin si Bai Ningbin, hawak ang cellphone. Ang liwanag ng screen ay tumatama sa kanyang mukha. Malinaw kong nakita, naglilipat siya ng pera. Halagang 100,000. Ang tatanggap ay si Ling Hui. Biglang bumalot ang lamig sa buong katawan ko. Sumugod ako. Agad kong inagaw ang cellphone niya at kinansela ang transfer. Nagbigay siya ng isang. Nakatitig siya sa akin na gulat. Bai Ningbin, galit na galit ako. Hindi ka matulog sa hating gabi para lang lihim na maglipat ng pera sa ex-boyfriend mo. Paano mo ako pinangako kahapon? Tang Rui, pakinggan mo ang paliwanag ko. Sinubukan niyang hawakan ako. Itinabing ko ang kamay niya. Wala nang dapat ipaliwanag. Hindi ka talaga magbabago. Palagi mong dala sa puso mo si Ling Hui. Tinalikuran ko siya at lumabas. Matutulog tayo ng magkahiwalay. Ayokong makita. Agad siyang nataranta at mahigpit akong niyakap mula sa likod. Huwag na, Tang Rui, ayoko nang magkahiwalay ng kwarto. Hindi ako makakatulog kung wala ka. Bitawan mo ako. Pilit kong inalis ang kamay niya. Kailangan mong matuto ng leksyon.
Nagkamali ako. Hindi ko na ulitin. Totoo. Sumisigaw siya habang umiiyak, puno ng takot ang boses. Huwag kang umalis. Nakikiusap ako. Sobrang hirap para sa akin. Isa-isa kong pinaghiwalay ang mga daliri niya. Hindi pwede. Naglakad ako papunta sa pinto ng guest room. Nang mahawakan ko na ang doorknob, biglang may humagibis sa likuran ko. Ha! Matinding sakit ang naramdaman ko mula sa likod ng mga binti ko. Isang malakas na sigaw ang lumabas sa akin at napaluhod ako. Paglingon ko, hawak ni Baining Bin ang isang kahoy na rolyo na hindi ko alam kung saan niya nakuha. Namumula ang mga mata niya. Nakaluloko ang ekspresyon niya habang nakatingin sa akin. Sabi ko, bawal kang umalis. Nanginginig ang boses niya pero determinado. Hindi ako makatayo dahil sa sakit. Para akong naputulan ng mga binti. Itinapon niya ang rolyo at kumuha ng lubid. Pagkatapos ay iginapos niya ang mga kamay at paa ko, tapos binuhat niya ako at ibinalik sa malaking kama sa master bedroom. Mahigpit niyang niyakap ang nakagapos kong katawan, itinago ang mukha niya sa dibdib ko. Sa ganitong paraan, hindi ka naalis. Mahina niyang sabi, may kasamang hikbi at kasiyahan. Tang Rui, akin ka. Palagi kang akin. Hindi ako makakilos. Sobrang sakit ng mga binti ko at nanlamig ang buong pagkatao ko. Kinabukasan, masakit pa rin ang mga binti ko. Pinilit pa rin akong isama ni Baining Bin sa kanila, sa bahay ng mga magulang niya. Gusto ka raw makilala ng mga magulang ko. Inayos niya ang buhok ko. Nang dumampi ang mga daliri niya sa leeg ko, hindi niya napigilan ang sarili at hinalikan niya ako ulit. Umiwas ako. Ayoko. Galit pa rin ako. Lalo na nang maalala ko ang pagnanakaw niya ng pera kagabi at ang pagtulog niya buong gabi na nakatali. Agad siyang sumimangot. Naluluha ang mga mata niyang nakatingin sa akin. Sige na, sabi ko na sa kanila. Matagal na silang naghanda. Pagkakita ko sa iyo, naalala ko lang ang ginawa mo. Tinulak ko siya palayo. Hinahaplos niya ang baywang ko. Nagkamali talaga ako. Susunod, lahat ng gusto mo gagawin ko, okay? Ito na ang huli. Samahan mo akong umuwi. Hinawakan niya ako ng matagal. Sa huli, lumambot din ang puso ko. Sige na, para sa kanya na rin. Ang laki talaga ng bahay ng mga bay. Mukhang may dating ang mga magulang niya pero magalang sila sa akin. Xiao Tang. Halika, maupo ka. Magalang na inanyayahan ako ng Nanay Bai. Kumusta ang pakikitungo mo kay Ningbin? Walang gulo, di ba? Agad na nagsalita si Bai Ningbin. Maayos naman, mamahal na mahal namin ang isa't isa. Tama ba, Tang Rui? Mahigpit niyang pinisil ang kamay ko. Umiti ako at tumango. Maayos naman. Tumango ng may kasiyahan si Tatay Bai. Mabuti kung ganoon. Minsan, mainitin ang ulo ni Ningbin. Kailangan mo lang siyang pasensyahan. Masagana ang mga pagkain. Patuloy nila akong dinadagdagan ng pagkain at tinatanong. Unti-unti akong lumuwag. Habang kumakain, tumunog ang cellphone. Pumunta ang Nanay Bai para buksan ang pinto. Pumasok ang isang tao na nakangiti. Mga tiyo, mga tiya, binisita ko lang kayo. Ningbin, nandito ka rin pala. Tumingala ako. Si Linghui pala. Nakatingin siya sa akin na parang madalas siyang dumalaw. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Bai Ningbin. Biglang nanlamig ang mukha ni Bai Mu. Hindi ito napansin ni Linghui at masigla pa rin siyang bumati. Tito, tita, kumusta po kayo? Ano bang okay dyan? Biglang napahampas sa mesa si Bai Fu, nagulat ako. Bakit ka nandito? Umalis ka na. Malamig din ang mukha ni Bai Mu. Linghui, may kinalaman ba kami sayo? Hindi ka naman inimbitahan, ano bang klaseng bisita ka? Nawala ang ngiti sa labi ni Linghui. Tito, tita, umalis ka na. Itinuro ni Bai Fu ang pinto. Tumayo rin si Bai Ningbin at galit na sinigawan si Linghui, may sakit ka ba? Bakit ka pumunta sa bahay ko? Umalis ka na. Namutla si Linghui sa sigaw. Naging maputla ang kanyang mukha. Tiningnan niya si Bai Ningbin tapos ako. Bigla siyang nagmakaawa kay Bai Ningbin, Ningbin. Wala na akong magawa. Kailangan ko lang ng 100,000. Hindi ko na kaya mabuhay. Tulungan mo pa ako. Nanggigil ako sa galit. Gusto na naman niya ng pera. Nang akma na akong magsalita, mas mabilis pa si Bai Fu. Wala ka bang hiya? Tinuro ni Bai Mu ang ilong ni Linghui habang sinisigawan siya. Isang lalaking malaki, araw-araw humihingi ng pera, nakakahiya ka. Napakawalang hiya mo. Namumutla si Bai Fu sa galit. May boyfriend na si Ningbin ngayon. Mukhang makapangyarihan ang mga magulang mo. Pero hindi ko inaasahan. Habang walang nakatingin, mabilis na nag-type si Bai Ningbin sa cellphone niya. Sumilip ako. Halos tumigil ang puso ko. Nagpadala na naman siya ng 100,000 kay Linghui. Bai Ningbin, sabi ko ng mahina. Habang nagingit-ngit ang mga ngipin, iniisip mo bang patay na ako? Mabilis niyang itinago ang cellphone. Hinawakan niya ang kamay ko at mahinang sinabi, Tang Rui, huwag kang magalit. Gusto ko lang. Hindi ko talaga matiis na hayaan siyang mamatay sa sarili niyang gawa. Ito na talaga ang huling beses, pangako. Napakasama ng loob ko, halos sumabog na ang baga ko. Huling beses, manloloko ka.
Bigla kong tinabig ang kamay niya at tumayo, saka ako tumakbo paakyat. Tumakbo paakyat ako. Naalala ko kung nasaan ang kwarto ni Bai Ningbin. Sumugod ako papasok at isinara ang pinto ng malakas. Tang Rui, buksan mo ang pinto. Mabilis na hinabol ako ni Bai Ningbin. Malakas niyang kinakatok ang pinto mula sa labas. Hindi ko bubuksan. Umalis ka na. Nakaupo ako sa sahig, nakasandal sa pinto, naiinis at masakit ang dibdib ko. Sinungaling ka. Tang Rui, nagkamali ako. Buksan mo ang pinto at hayaan mo akong pumasok, okay? Nakikiusap siya sa akin, tila pagod na. Ito ang bahay ko. Nandito ang mga magulang ko sa ibaba. Huwag kang gagawa ng ganyan. Alam mo pa pala kung paano mabuhay. Sumigaw ako pabalik. Noong binibigyan mo ng pera ang ex-boyfriend mo. Bakit hindi mo naisip na ako? Ito na talaga ang huling beses ko, pangako. Patuloy pa rin siyang nakaluhod. Ayoko na siyang pansinin. Nakatingin siya sa akin na namumula ang mga mata. Tang Rui, lumabas ka. Tumayo ako at itinuro ang pinto. Hindi siya lumabas, bagkus ay isinara niya ang pinto at lumapit sa akin. Huwag ka nang magalit. Nangangako ako hindi na maulit. Inabot niya ang kamay niya para yakapin ako. Tinulak ko siya ng malakas. Huwag mo akong hawakan. Biglang nagbago ang ekspresyon niya. Naging malungkot ito. Kinuha niya ang latigo mula sa likuran niya. Tang Rui, gusto mo bang ganito? Hawak ang latigo, lumamig ang boses niya. Kung susunod ka ng tahimik, hindi kita sasaktan. Hindi ako makapaniwala. Nasa bahay ng mga magulang niya at nagagawa niya ito. Bai Ningning, nababaliw ka na ba? Galit akong tumitig sa kanya, si Bai Bing. Sasampalin ako ni Bai Bingbing. Malakas at mabilis ang boses ko. Sobrang lakas ng tunog, agad na narinig ang magulong yabag sa ibaba. Isang malakas na pagbukas. Ang pinto ay malakas na binuksan, pumasok sina ama at ina ni Bai, at nakita nila si Bai Bingbing. Nakataas ang latigo, mukhang galit sa akin. Si Bai Bingbing, si Bai Fu, sumigaw, mabilis ang kamay. Hinablot ang latigo at inihagis sa sahig. Hinawakan agad ni ina ni Bai ang tenga ni Bai Bingbing. Walang hiya ka, lumalaban ka na sa akin. Naglakas loob kang saktan si Xiao Tang sa bahay. Nay, masakit. Pakinggan niyo po ako, gusto kong magpaliwanag. Sumigaw si Bai Bingbing sa sakit. Magpapaliwanag ka pa. Nakita naming lahat. Namumula sa galit ang mukha ni Bai Fu. Itinaas niya ang kamay at hinampas ng malakas sa likod ni Bai Ningbin ng ilang beses. Para sa'yo na inapi mo si Xiao Tang. Para sa'yo na hindi ka natuto ng tama, gumamit ng latigo. Gusto mong gumamit? Itay, huwag na po. Alam ko na po ang mali ko. Yumakat si Bai Ningbin sa ulo at umiiwas. Nawala na ang dating tapang. Sumali rin si ina ni Bai, malakas na hinahampas ang braso niya. Mali, ano ang ipinangako mo noong huling beses? Ang aso ay hindi makakatakas sa kanyang ugali. Tingnan mo kung hindi kita patayin. Pinapanood ko si Bai Ningbin na binubugbog ng magulang niya. Habang umiiwas at hindi makalaban, sobrang nakakaginhawa sa pakiramdam. Dapat lang para sa'yo na uminom. Habang umiiwas si Bai Ningbing, palihim siyang kumikilos sa akin, puno ng sama ng loob at pagkadismaya ang mga mata. Pero hindi siya makapagsalita ng malakas. Ngumisi ako sa kanya ng may pagyayabang. Oras na para matulog. Gusto pang pumasok ni Bai Ningbing sa kwarto ko. Tumayo ako sa hagdan at sumigaw sa ibaba. Inay, si Bai Ningbing ay gustong makipagtulog sa akin. Ayoko. Agad na tumakbo sina Bai Fu at Bai Mu. Hinawakan ni ina ni Bai si Bai Ningbing, walang hiya ka. Anong gagawin mo pa? Bumalik ka sa kwarto mo. Nagpupumigla si Bai Ningbin. Ma, siya ang boyfriend ko. Ano nang masama kung magkasama kami sa pagtulog? Ayaw ni Tang Rui. Para kang babae, hindi mo alam ang hiya. Pinipilit mo ang lalaki. Ano ng klaseng ugali yan? Bumalik ka na. Nagtago agad ako sa guest room. Isinara ko ng maayos ang pinto at nilock. Naiwan sa labas ng pinto sina Bai Ningbin at ang mga magulang niya. Naiinis siyang tumatapak sa sahig. Tang Rui, hintayin mo ko. Pag-uwi natin. Tignan mo kung paano kita paparusahan. Narinig pala ito ni Bai Fu na hindi pa nakakalayo. Agad na humarap si Bai Fu. Galit na binigyan niya ulit ito ng palo. Nagbabanta ka pa kay Tang Rui. Mukhang naghahanap ka ng gulo. Bumalik ka na sa kwarto mo. Kung marinig ko ulit na tinatakot mo si Tang Rui, pababaliin kita ng binti. Wala nang nagawa si Bai Ningbin kundi tumitig ng may pagkadismaya sa nakasaradong pinto ko. Tinulak siya pabalik sa kwarto niya ng kanyang ina. Nang wala na akong marinig na ingay sa labas, dahan-dahan kong binuksan ng bahagya ang pinto. Nakita ko si Bai Ningbin na tinulak ng kanyang ina papasok sa kwarto sa tapat. Lumingon siya sa direksyon ko. Agad akong gumawa ng malaking mukha. Nagmuso ako at naglabas ng dila. Nanlaki ang mga mata ni Bai Ningbin. Namumula ang mukha niya. Maghintay ka. Iyan hindi makapaniwala pero hindi makapagpakita ng galit. Hinila siya papasok sa kwarto ng kanyang ina. Sabay sara ng pinto. Hahaha, sobrang saya ko sa isip ko. Sa wakas, may makakapagpigil na sa may sakit na to, tahimik kong sinarado ang pinto at humiga sa malaking kama.
Nagpalipas ako ng gabi na pinapagalitan sa bahay ng mga magulang niya. Kinabukasan, sa daan pa uwi, nakasimangot si Bainingbin. Hindi siya nagsasalita sa akin. Magbabayad na siya. Tama nga, pagpasok pa lang sa bahay namin. Hindi pa man niya na ibabalik ang sapatos niya, humarap siya at akmang kukunin ang latigo. Nang makita ko ang kilos niya, biglang kinabahan ang puso ko. Ang matapang, hindi lumalaban sa harap. Mabilis ang reaksyon ko. Biglang bumagsak sa sahig. Napakakinis ng kilos. Asawa ko, nagkamali ako. Sumigaw ako ng malakas at taos puso. Nang mahawakan ni Bainingbin ang latigo. Sa pagluhod at sigaw ko, tuluyan siyang natigilan. Itinaas niya ang latigo at pinatigil ko ito sa ere. Nanlaki ang mga mata niya, tila hindi maintindihan ang nangyayari. Anong kalokohan na naman to? Tiningnan niya ako ng may pagdududa. Nagkamali talaga ako. Nag-aalaga ako ng ulo. Pinilit kong ipakita ang pagsisisi. Hindi ko dapat nakipagtalo sa inyo sa bahay niyo. Hindi ko dapat sinumbong kayo sa mga magulang mo. Lalo na't hindi ko dapat ginawa ang mga bagay na labag sa kalooban mo. Kasalanan ko lahat, huwag ka nang magalit. Kung magagalit ka ng husto, mag-aalala ako. Habang sinasabi ko ito, palihim kong pinagmasdan ang kanyang ekspresyon. Unti-unting nagbago ang galit sa mukha niya patungong pagkagulat. Pagkatapos ay may bahid ng pagmamalaki at kasiyahan. Umismid siya at ibinalik ang latigo sa kabinet. Ngayon alam mo na ang mali mo. Kagabi, galit na galit ka, hindi ba? Mabilis akong umiling. Susundin ko na lahat ng sasabihin mo. Kung saan mo ako utusan, doon ako pupunta. Lumapit siya. Tinitingnan ako mula sa itaas, itinaas ang kanyang daliri para itaas ang aking baba. Talaga? Talaga kang nagulat at totoo? Nangako ako. Tinitigan niya ako ng ilang sandali, biglang yumuko, at mariing hinalikan ang aking mga labi. Ang halik na ito ay mabangis at mahigpit, halos lunukin ako. Sumunod ako ng tahimik. Hindi ako nangahas na lumaban. Matagal kaming naghalikan bago niya ako binitawan. Medyo magulo ang paghinga niya, nakatingin sa akin ang kanyang mga mata na kumikinang. Malinaw na bumuti na ang kanyang pakiramdam. Sinamantala ko ang pagkakataon habang tila siya ay nagpapahinga. Mabilis kong sinabi, Bainingbin. Tingnan mo, napakamasunurin ko na. Kung gayon, sa susunod. Pwede bang huwag mo nang bigyan ng pera si Linghui? Hindi ko na talaga kaya. Lumaki ng bahagya ang ngiti sa kanyang mukha. Sumimangot siya. Tang Rui, bakit mo na naman binanggit yan? Iyan ay problema ko, huwag ka nang makialam. Huwag kang makialam. Agad akong naginit. Bigla akong tumayo mula sa lupa. Hindi ko na inisip kung mahalaga ba o hindi. Ako ang nakialam, ako ang boyfriend mo. Binibigyan mo ng pera ang ex-boyfriend mo, ano ang isipin ko? Sabi ko na nga sa'yo, hindi ko siya gusto. Tumataas din ang boses ni Bainingbin. Kung hindi mo siya gusto, bakit mo pa rin siya binibigyan ng pera? Galit na galit ako. Bainingbin, sabihin mo sa akin ang totoo. Sabihin mo sa akin ang totoo. Mahal mo pa rin ba siya? Siya ba talaga ang hindi mo makalimutan? Tinitigan ko ng mahigpit ang mga mata niya. Hindi, sabi ni Bainingbin pagkatapos ng ilang sandali. Medyo naiinis ang ekspresyon niya. Matagal ko na siyang hindi gusto. Pero kapag naiisip ko na dati siyang akin, at sa hinaharap ay ningitian niya ang ibang babae, o makakasama ang ibang babae. Hindi ako mapakali. Hindi ko matanggap. Humihingal siya. Nagpatuloy siya. Binibigyan ko siya ng pera para mas maging komportable ang buhay niya. Para hindi na niya kailangan pang humanap ng iba. Ano ang mali doon? Ang kakaibang lohika na ito ay nagpagulat sa akin. Mali iyon. Nanginginig ako sa galit. Ito ay isang nakakabaliw na pagkontrol. Naghiwalay na kayo. Kung sino man ang gusto niyang hanapin, bahala siya. Wala kang kinalaman doon. Bakit mo siya binabato ng pera? Ano ako sa tingin mo? Paano ko siya kinokontrol? Tinutulungan ko siya. Agad na sabi ni Bainingbin. Kinokontrol mo siya. Hindi mo talaga siya makalimutan. Nabasag na ang boses ko sa sigaw. Napag-isipan mo ba ang nararamdaman ko? Pinapanood ko ang ex-boyfriend ng girlfriend ko na pinapakain ko. Ano ako? Habang tumatagal, mas lumalala ang away namin. Lahat ng masasakit na salita ay lumalabas. Sa huli ng away, galit at nasasaktan ako. Masikip ang dibdib ko at hindi ako makahinga. Hindi ko mapigilan ang pagtulo ng luha ko. Umiiyak ako dahil sa kanya. Bainingbin, ikaw ay isang halimaw. Habang umiiyak ako, minura kita, pakiramdam ko ay napakahina ko. Pero hindi ko talaga mapigilan. Nang makita ako ni Bainingbin na umiiyak, nagulat siya. Ang galit sa mukha niya ay unti-unting napalitan ng pagkabagot at kawalan ng pag-asa. Tila gusto niyang magalit, ngunit nang makita niya akong umiiyak ng husto. Sa huli ay pinigilan niya ito. Lumapit siya at medyo magaspang akong yakap. Tumigil ka na sa pag-iyak, nakakainis ka na. Bagaman hindi maganda ang kanyang sinabi, marahan niyang hinaplos ang likod ko, na medyo clumsy. Mabuti na lang at tumigil ka na. Hindi na ako magsasalita, okay na. Bakit ka umiiyak? Nakakabaliw ka na. Ngunit hindi pa rin bumuti ang pakiramdam ko. Ang problema ay hindi pa nalulutas.
Talaga nga, 3 araw lang kaming naging tahimik. Nang hapon din yon, tumunog muli ang cellphone ni Bai Ningbin. Mensahe mula kay Ling Hui. Ang nilalaman ay naubusan na naman siya ng pera at humihingi ng tulong. Tiningnan ni Bai Ningbin ang cellphone. At pagkatapos ay tumingin sa akin na biglang nagdilim ang mukha. May pag-aalinlangan sa kanyang mukha, ngunit marahil ay naiinis din siya sa pagkontrol ko sa kanya. Naiinis siya at nagsimulang mag-operate ng cellphone. Bai Ningbin, nagbabala ako. Subukan mo lang magpadala at magpapadala ako. Nagsalungatan kami. Mas mabilis ang kanyang mga daliri. Pera ko ito. Kung kanino ko gusto, doon ko ipapadala. Hindi mo ito pakikialaman. Nakita kong malapit na siyang mag-input ng password. Sa isang iglap, tumakbo ako papunta sa kusina, kumuha ng kutsilyo at bumalik. Itinutok ko ang dulo ng kutsilyo sa aking dibdib. At itinutok sa'yo. Kung magpapadala ka ng kahit 1 sentimo sa kanya ngayon, mamamatay ako sa harap mo. Tumigil ang kilos ni Bai Ningbin. Tiningnan niya ang kutsilyo sa aking kamay. Una, nagulat siya. Pagkatapos ay numisi siya ng may pangungutya. Tang Rui, sino ang sinusubukan mong takutin? Hindi siya naniniwala, ikaw pa ang magpapakamatay. Huwag ka nang umiyak, ibaba mo na yang kutsilyo, ang pangit tingnan. Pagkasabi niya noon, yumuko siya at walang pag-aalinlangan na pinindot ang kumpirmasyon para sa transfer. Mabilis na tumunog ang cellphone. Matagumpay ang transfer, 100,000 yuan. Sa sandaling iyon, lahat ng aking katinuan, lahat ng aking sama ng loob at kawalan ng pag-asa ay sumabog. Talagang nakuha niya. Mas gugustuhin niyang makita akong nakatutok ang kutsilyo sa sarili ko kaysa bigyan ng pera ang lalaking iyon. Bai Ningbin, pinilit mo ako. Sumigaw ako na namumula ang mga mata gamit ang lahat ng lakas ko. Itinusok ko ng malakas ang kutsilyo sa aking dibdib. Hindi ko napigilan, ang matinding sakit ay agad na bumalot sa akin. Mabilis na nawala ang lakas sa aking katawan. Nakita ko ang biglang pagkatakot sa mukha niya at dumilim ang aking paningin. Hindi ko na alam ang kahit ano. Nang maglaon, nalaman ko na ang saksak ko pala ay nagdulot ng malubhang pinsala sa akin. Halos hindi na ako nailigtas. Natakot si Bai Ningbin sa akin, sumigaw siya at tumawag ng ambulansya. Nanginginig ang kamay niya kaya halos hindi niya mahawakan ang cellphone. Habang papunta sa ospital, niyakap niya ako. Nanginginig ang buong katawan niya, paulit-ulit niyang tinatawag ang pangalan ko, umiiyak ng walang tigil. Sa labas ng operating room, nagbigay ang doktor ng critical condition notice. Hindi niya mahawakan ng maayos ang panulat para pumirma. Umiiyak siya hanggang sa halos mawalan ng malay. Matagal na matagal ang operasyon. Nagbantay siya sa labas. Hindi siya umalis kahit isang hakbang. Kahit sino pa ang mangumbinsi sa kanya, hindi siya umalis. Sinabi niyang nagsisisi na siya. Nagsisisi siya ng sobra, gusto niyang hampasin ang sarili niya. Sa wakas ay naintindihan niya na ang Ling Hui na iyon ay wala talagang halaga. Ako ang pinakamahalagang tao para sa kanya. Ito ang mga sinabi sa akin ng tagapamahala ng palihim pagkatapos akong magising. Nagising ako 10 araw pagkatapos. Pakiramdam ko ay nagkahiwa-hiwalay ang buong katawan ko, bawat galaw ay masakit na parang tinutusok. Makapalang benda sa aking dibdib, nahihirapan akong huminga. Pinilit kong imulat ang aking mga mata. Malabo kong nakakita ng isang figura na nakahilig sa tabi ng kama ko. Si Bai Ningbin, mukha siyang pagod na pagod. Namumugto ang mga mata niya na parang walnut, maputla ang mukha at magulo ang buhok. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko, paulit-ulit na hinahalikan ang braso ko, at bumubulong ng hindi maintindihan. Tang Rui, gumising ka na. Nagkamali ako. Alam kong nagkamali ako. Hindi ko na ulitin. Pwede bang gumising ka na? Tuyo ang mga labi niya, at medyo masakit ang paghalik niya sa braso ko. Bahagya kong iginagalaw ang mga daliri ko. Bigla siyang nagulat at agad na tumingala sa akin. Nakita niyang nakadilat ang mga mata ko. Biglang umagos muli ang mga luha niya, nanginginig ang boses niya, Tang Rui. Gising ka na. Sa wakas gising ka na. Doktor. Doktor. Dali-dali niyang pinindot ang call button, saka mabilis na lumapit sa akin. Gusto niyang hawakan ako pero nag-aalangan. Umiiyak siya ng malakas. Paumanhin. Paumanhin, kasalanan ko lahat. Hindi ko na ulitin na magbigay ng pera kay Ling Hui. Binura ko lahat ng kontak niya. Hindi ko na siya makikita. Huwag mo na akong pagtawanan. Hindi ko kaya kung wala ka. Umiiyak siya ng totoo, puno ng pagsisisi. Paulit-ulit niyang hinahalikan ang mukha ko, noo ko, mga labi ko. Malumanay ang mga kilos niya na parang hindi ka panipaniwala. Nararamdaman ko, natatakot na talaga siya. Talagang nagsisisi na siya. Tila nanalo na rin ako sa wakas, kapalit ng buhay ko. Nakatulog pa ako ng ilang araw sa ospital. Sa wakas ay nakapagsalita na ako, kahit pasabog ang boses ko. Bawat salita ay nakakapagod. Si Bai Ningbin ay halos 24 oras na nagbabantay, nagpapakain at nagpapainom. Nagpapalit ng posisyon at naglilinis. Mainat na mainat, hindi nawala ang pamumula sa mga mata niya. Naging payat siya ng todo, mukhang mas malala pa sa akin.
Pero pagkakita ko sa mukha niya, naalala ko ang pagtawa niyang mapang-asar noong nag-transfer siya ng pera sa akin at ang sugat sa dibdib ko na muntik ng ikamatay ko. Tinalikuran ko siya. Ayoko ng tubig na inilalapit niya sa bibig ko. Tang Rui, uminom ka kahit kaunti. Sabi ng doktor, kailangan mong uminom ng maraming tubig. Mahina ang boses niya, puno ng pakiusap. Ipikit ko ang mga mata ko, hindi siya papansinin. Kung alam ko lang noon pa. Bakit ko pa ginawa yon? Kanino mo pinapakita ang kaawa-awang itsura mo ngayon? Tang Rui, alam kong mali ako. Kausapin mo naman ako kahit sigawan mo pa ako. Hinawakan niya ang kamay ko at marahang inalog. Pilit kong binawi ang kamay ko. Naapektuhan ang sugat ko at napasinghap ako sa sakit. Agad siyang natakot at hindi na gumawa ng kahit ano. Nakatayo siya sa tabi ng kama na hindi alam ang gagawin, namumula na ang mga mata niya. Paumanhin, paumanhin. Hindi kita hahawakan. Huwag kang gagalaw ng kung ano-ano. Ganito na lang. Pinilit kong hindi siya pansinin ng 3 araw. Hindi ako nagsasalita sa kanya, hindi ko siya hinahawakan. Hindi ako kakain ng anumang inihanda niya maliban kung galing sa nurse. Buong araw siyang parang batang aso na inabandona. Nakaupo sa silya sa tabi ng kama, nakatingin sa akin na malungkot ang mga mata. Sa bawat kilos ko, agad siyang tatayo. Parang handang sumunod sa anumang utos. Ilang beses akong nagising sa hating gabi at nakita siyang hindi pala natutulog. Nakahilig sa tabi ng kama, nakatingin sa akin. Pagkakita niyang nagmulat ako ng mata, agad siyang ngumiti. Mahinang nagtanong, gusto mo ng tubig? O may masakit ba sa'yo? Sa tuwing tatanungin niya, agad kong ipipikit ang mga mata ko na parang hindi ko nakita. Hindi naman sa wala akong naramdaman. Pero ang galit na nararamdaman ko ay humaharang. Ayoko lang siyang madaling patawarin. Sa ika-4 na araw, dumating si Baimu at Baifu. Nakita nilang ganito ako, tapos nakita nila ang anak nilang. Mukhang hindi na tao ang itsura, parehong humihinga ng malalim. Umupo si Baimu sa tabi ng kama ko. Hinawakan niya ang kamay ko, Xiao Tang, sa pagkakataong ito ay talagang nagkamali siya. Hindi namin siya napalaki ng maayos. Paumanhin ang tiyahin para sa kanya. Tingnan mo ang ginawa niya nitong mga nakaraang araw. Hindi kumakain, hindi natutulog para alagaan ka. Huwag ka nang makipagtalo sa kanya, okay? Kung hindi mo siya papansinin, tuluyan na siyang babagsak. Nakasimangot si Baifu. Tinitigan niya si Bainingbin pagkatapos ay sinabi sa akin, Xiao Tang. Huwag kang mag-alala, kung magkakamali pa siya ulit, ako ang unang hindi papayag. Talagang babaliin ko ang mga paa niya. Patawarin mo na lang siya sa pagkakataong ito. Nakatayo si Bainingbin sa likod ng kanyang mga magulang. Nakayuko, hindi makahinga ng malalim. Tiningnan ko sila. Nag-isip ako ng matagal. Ano ang silbi ng pag-iyak niya kung ganito? Malaya pa rin bang gumagala si Linghui na may ganong kaso? Humugot ako ng hininga, pinipigilan ang sakit sa lalamunan, at dahan-dahang nagsalita. Gusto mong patawarin ko siya? Biglang tumingala si Bainingbin, puno ng pag-asa na nakatingin sa akin. Mabilis na tumango sina Baifu at Baimu. Tumingin ako kay Bainingbin at sinabi ng salita bawat salita. CJ, pumunta ka at kunin mo lahat ng perang ipinadala mo kay Linghui nitong mga nakaraang taon, walang kulang. Kunin mo lahat, basta maibalik ang pera, ituturing kong hindi ito nangyari. Biglang namutla si Bainingbin. Nagbukas siya ng bibig, ngunit ang perang iyon, siguradong nagastos na niya. Paano ko makukuha lahat pabalik? Wala akong pakialam. Nang bumilis ang emosyon ko, nagsimulang sumakit muli ang dibdib ko. Ngunit nagpigil ako, nakatitig sa kanya. Kung nagastos na, hayaan mo siyang. Magnakaw, magnakaw. Gusto ko lang makita ang pera. Kung hindi mo mababawi, huwag ka nang magpakita sa akin, Tang Rui. Huwag kang magpagulo, baka masaktan ang sugat mo. Agad na pinakalma ni Baimu. Nakasimangot din si Baifu, Tang, ito. Mukhang mahirap yan. Mahirap, tumawa ako ng malamig. Tinitignan ang namumutlang si Bainingbin, kung gayon, ay demienda mo siya. Ay demienda mo siya sa kasong pandarambong. Pilitin mo siyang iluwa lahat ng kinain niya. Ipadala mo siya sa kulungan. Pumili ka. Ako ba ang gusto mo, ang kasintahan mo, o ang dating kasintahan mong humihingi ng pera? Seryoso kong sinabi ito. Biglang tumahimik sa silid. Tinitingnan ako ni Bainingbin, may pagpipigil sa kanyang mga mata. May pag-aalinlangan. Hindi malaki ang halaga ng pera sa kanya, pero kay Linghui. Alam ko ang nararamdaman niya, pagkatapos ng lahat, siya ang dating minahal niya. Naghintay ako ng ilang segundo. Nang hindi pa rin siya sumasagot, nagdesisyon ako. Pumikit na lang ako. Tatalikod ako. Umalis ka na. Ayoko ka nang makita. Hindi, huwag. Nataranta si Bainingbin. Umiiyak siya at lumapit sa kama. Ay demienda ko si Tang Rui, ay demienda ko siya. Pupunta na ako sa abogado. Huwag mo akong baliwalain. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Tila nagdesisyon siya ng malaki, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng determinasyon. Mabilis ang kilos ni Bainingbin. Siguro talagang natakot siyang iwan ko siya. Nakipag-ugnayan siya sa abogado noong araw na yon.
Nakolekta niya ang lahat ng tala ng paglilipat ng pera kay Linghui. Ang halaga ay napakalaki kaya nagulat maging ang abogado. Ang ebidensya ay malinaw. Walang maidadahilan si Linghui. Siguro hindi niya inakala na ang babaeng palagi siyang binibigyan ng pera ay biglang magagalit at ay demyenda siya sa korte. Walang duda ang kaso. Nahatulan si Linghui ng pandarambong, hindi lang kailangang isauli ang lahat ng pera, kundi makukulong din siya. Nahatulan ng pandaraya si Linghui. Hindi lang niya kailangang isauli ang lahat ng pera, kundi makukulong din siya. Nang marinig ko ang balita na nahatulan si Linghui, ang bigat na matagal nang nakabara sa dibdib ko ay sa wakas ay lumuwag. Ang lalaking ito na parang multo na nakaharang sa pagitan namin ni Bai Ningbin ay tuluyan nang nawala. Pagkatapos ayusin ni Bai Ningbin ang lahat ng ito, maingat niyang ipinakita sa akin ang hatol, at pagkatapos ay tumayo sa harap ko na parang naghihintay ng paghuhukom. Tang Rui, ginawa ko ang sinabi mo. Hindi na siya magpapakita muli. Mahina niyang sabi, palihim na inoobserbahan ang reaksyon ko. Tiningnan ko ang hatol. Nawala na rin ang huling pag-aalinlangan sa puso ko. Mukhang nagsisisi na talaga siya para sa akin. Talagang kaya niyang maging matatag at ayusin ang dating kasintahan na hindi niya pinapayagan na hawakan ng iba. Ibinaba ko ang hatol, tumingala sa kanya, at biglang tumulo ang mga luha ko. Tang Rui, pinatawad mo na ba ako? Tumango ako. Walang susunod na pagkakataon. Hindi na, talagang hindi na magkakaroon ng susunod na pagkakataon. Umiiyak siyang tumango ng mariin, hinawakan ang kamay ko at idinikit sa mukha niya. Ikaw lang ang gusto ko, Tang Rui. Ikaw lang ang gusto ko. Noong unang araw ng buwan, maganda ang panahon. Nakabalot pa ng benda ang dibdib ko, pero kaya ko nang maglakad ng dahan-dahan. Si Bai Ningbin ay abala sa pag-aasikaso sa akin. Kumuha ng gamot, inalalayan akong sumakay sa kotse. Buong biyahe, nagniningning ang mga mata niya, at laging nakangiti ang mga labi niya. Pagdating sa bahay, inayos niya ako sa sofa at tinakpan ng kumot. Pagkatapos ay kumuha siya ng tubig at gamot para sa akin, abala at masaya. Nakikita siyang paikot-ikot sa paligid ko. Ang pagiging buong puso at ang pagiging puno ng atensyon niya sa akin ay nagpatunaw sa huling pag-aalinlangan sa puso ko. Nang matapos siyang mag-asikaso at umupo sa tabi ko, at gaya ng dati ay akmang hahaplusin ang noo ko, tinawag ko siya. Bai Ningbin. Agad siyang tumigil, kinakabahang nakatingin sa akin. Akala niya magagalit na naman ako. Tumingin ako sa kanya at mumiti. Sabi ko, dahil maganda ang naging kilos mo nitong mga nakaraang araw, pwede kang matulog sa tabi ko ngayong gabi. Napatulala si Bai Ningbin, unti-unting lumaki ang mga mata niya. Tila hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Sa susunod na segundo, isang malaking kagalakan ang sumilay sa mukha niya. Talaga? Tuwang-tuwa siya, sobrang saya ko. Sobrang saya ko talaga. Salamat sa iyo, Tang Rui. Para siyang batang nakatanggap ng pinakamamahal niyang regalo. Niyakap niya ako habang umiiyak at tumatawa, paulit-ulit na hinahalikan ang mukha ko. Ang buhok ko, okay na, okay na. Halik sa mukha. Hindi pa nga tuluyang gumagaling ang sugat ko. Napatawa ako sa kanya. Paalala ko, paumanhin, paumanhin. Agad siyang bumitaw sa akin, pero hindi mapigilan ang ngiti sa mukha niya. Naging parang gasuklay ang mga mata niya, patuloy na nakatingin sa akin, at nakangiti ng parang tanga. Sa gabi, maingat siyang humiga sa tabi ko. Sa simula, hindi siya makagalaw, nakahiga lang sa gilid, nakatingin sa akin nang hindi kumukurap. Nagsara ako ng mata, nararamdaman ko ang kanyang paghinga, ang kanyang paghinga, ang kanyang tingin. At ang hininga ng kapayapaan na nagmumula sa kanya, na sa wakas ay nakaramdam na siya ng kapanatagan. Matagal na panahon ang lumipas. Dahan-dahan siyang lumapit, napakaliit, at mahigpit na hinawakan ang braso ko. Isinandal niya ang mukha niya sa balikat ko, puno ng kasiyahan at init, Tang Rui. Mahal kita.